Welcome to Donmar TV News Channel. Nasa General Trias, Cavite ngayon ang tambalan ni Senators Panfilo Lacson at Tito Soto. Kasama rin ng dalawa ang mga pambatong mga senador ng Partido Reforma. Ayon kay Lacson, tututukan ng kanyang administrasyon ng pagsugpo sa korupsyon na siyang itinuturing niyang pinakamalaking problema sa bansa. Ang dami nating masosolve. Alam niyo, sa tingin ko, ito i-formula ko sarili kong pag-iisip. Masolve lang natin yung katiwalian, yung korupsyon sa ating gobyerno. More than 50% of the problems of this country solved na. Nakipagdialogo ang grupo ni Lacson sa Tricycle Operators and Drivers Association sa Cavite. Sa isang panayam naman, inilatag ng labor leader na si Leo de Guzman ang kanyang recovery plan sa bansa. Nais niyang patawan ng 20% tax sa mga mayayaman na pamilya na siya namang ipantutulong sa mga manggagawa at maliliit na negosyo na naapektuhan ng pandemya. Na dapat mag-i-impose ako ng wealth tax doon sa mga korporasyon, doon sa 500 na malalaking negosyante sa bansa. Yung wealth tax na 20% at may taya ako na makakakolekta ng mga 1 trillion pesos. Para kay de Guzman, posible rin anya na maipatupad ang kanyang isinusulong na 750 peso national minimum wage. Bumisita naman sa May Kawayan at Malolos, Bulacan ang magkatandem na sina Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at Doc Willie Ong. Ayon kay Yorme, walang magiging pagbabago sa buhay ng mga Pilipino kung ang mga datihan pa ring mga politiko ang iboboto sa darating na halalan. Sa akin magpapakasakali pa kayo, pag sila namuno, sigurado na ulit sila. Sigurado na ulit na ganito pa rin ang buhay natin. Mainit naman na sinalubong ng mga Ilonggo si Vice President Leni Robredo sa pagbisita niya dito sa probinsya ng Iloilo ngayong araw. Nagsagawa ng caravan si VP Leni kasama ang kanyang mga supporters mula sa Iloilo International Airport at nag-ikot sa ilang mga lugar sa probinsya. Dumalo rin siya sa iba't iba mga engagement at meet and greet events. Bago naman po kami nag-decide ni Senator Kiko, handa na kami. Bago kami nag-decide, handa kami sa kahit anong kombinasyon. At yung mga kandidatong iba, hindi nakaka-apekto sa lakad namin. Kami po, we are very focused on the strategy that we are following, regardless kung sino yung kalaban. Wala namang naiulat na public engagement ang ibang presidential aspirants tulad ni na dating Senator Bongbong Marcos at Senator Manny Pacquiao. Umapela si Senador Christopher Bongo sa mga taga-suporta ng pag-unawa at paumanhin dahil sa naging desisyon niya na i-withdraw ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa Hatolang Bayan 2022. Sinabi ni Go na kailangan niyang gawin yun alang-alang sa kanyang pamilya at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Idinagdag pa ni Go na iintindihan naman ng Pangulo at nirerespeto ang kanyang desisyon. Piniling ni Go sa mga taga-suporta na tulungan ang Pangulo na makahanap ng kandidato na magtutuloy sa nasimulan ng Administrasyong Duterte. Umapila rin siya sa mga taga-suporta na wag na siyang hintayin sa tanggapan ng COMELEC o Commission on Elections dahil baka maging ugat pa ito ng pagkakahawa-hawa sa COVID-19. Sa huli ay nangako si Senator Go na tuloy-tuloy lang ang kanyang pagseserbisyo sa publiko. May bagong bala ang mga petitioners na kumokontra sa kandidatura ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Diyan ga, maraming salamat. Sir, Pangkape, thank you. Pwede magawa ng pampataas ng IQ. Ayun. Thank you. Nakakuha kasi sila ng... Happy birthday sa misis kong si Michelle. Shoutout kay Eileen at Carl. Notification mula sa korte na nagsasabing hindi pa nababayaran ni Marcos ang multang itinataw sa kanya dahil sa hindi paghahain ng income tax return. Ang COMELEC naman sisimula na ring silipin ang petisyon mula sa isang paksyon ng Partido Federal ng Pilipinas laban mismo kay Marcos Jr. Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Posibleng maging independent candidate si Partido Federal ng Pilipinas Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Yan ay kung papaboran ng COMELEC ang petisyong inihain ng nagpakilalang chairman ng partido na si Abubacar Mangelen. Ito in fairness para ho sa inyong para ho naman sa inyo. Pag itong mamang nagsasabing siya ang chairman ng PFP, okay? Siya ho yung kapo, di ba, nag-file ng disqualification whatsoever. Ang sagot ng COMELEC,
kahit matanggal sa PFP si Marcos, tuloy pa rin ang kandidatura niya kung magsasubmit sila ng independent. Malinaw ho yun. So tuloy pa rin ang kandidatura ni Marcos even if panigan daw ng COMELEC yung petition na sinagmit nito. Okay? Ito ay para huwag kilalanin ng Certificate of Nomination and Acceptance ni Marcos Jr. lalo't hindi niya ito otorisado at hindi siya ang nakapirma sa CONA. Magkakaroon tayo ng summons, magkakaroon ng opportunity to answer, and then preliminary conference, etc. Pero wala pang nangyayari sa ngayon. Giit pa ni Mang Ellen, hindi miyembro ng partido si Bongbong. Yan ay kahit noong October 5 ay nanumpa siya bilang chairman ng partido. Dito rin niya formal na inanunsyo ang kanyang presidential bid sa ilalim ng PFP. The partido, which is not part of this sagutan between them, says, ay hindi na namin tao yan si Mang Ellen. It's irrelevant to this case. Because what will be used to decide on this case are the pleadings. Ang regional chairpersons ng PFP tinawag na black propaganda ang petisyon ni Mang Ellen. Lalo't alam daw nilang hindi matatalo si Marcos sa eleksyon. Sakaling paboran ng COMELEC ang petisyong i-dismiss ang CONA ni Bongbong, pwede pang magposte ng substitute ang partido hanggang sa araw ng eleksyon. Pero dapat ay kaapelido pa rin ni Marcos ang papalit, alinsunod sa Omnibus Election Code. Handa naman ang kampo ni Marcos Jr. na sagutin ang petisyon ni Mang Ellen. There was no hostile no one was ousted or there was no hostile takeover of the party. I do not know where the guy is coming from. But sabi nito ni Zach Marohom, si Ginto imbes tumulong sa Marawi nag-vlog doon. Alam nyo, actually yan nga yung isang example ni Pangulong Duterte, di ba? Na kaya weak leader. Natandaan nyo, sinabi ni Pangulo yan na sinegway niya yan sa Marawi, kaya weak leader, at siya sinasabi niya ilang beses siyang pumunta sa Marawi. Diba? Yun yung sinasabi. When you look at the allegations contained in the petition, it's all the same. Ultimately, he ended up with moral turpitude thing again. Ngayong araw, isang bagong hamon ang lumutang laban kay Marcos Jr. Nakakuha kasi... Ito, pakinggan ninyo ha. Ito yung bagong lumabas ha. Bagong labas ho ito. Kanina lang ho ito, kanina lang. Pakinggan nyo. Ng certification mula sa Quezon City Regional Trial Court. Nakakuha daw ito ng etong abogado na ito, si Te. Okay? Nakakuha siya ng certification mula sa QC Trial Court na hindi pa nakapagbayad ng multa sa korte. According sa kanya ha, yung abogado na yan. Ngayon, is it true or not? Ako, I don't think if-fabricate ngayon. Papafabricate mo na maggagawa ka ng gawang Quiapo o gawang recto na court decision na sinasabing ganito o kaya certification from court. Malabo, abogado ka ditanggal ka sa pagiging abogado mo kung pineke mo. Branch 105, si Attorney Ted Te, ang legal counsel ng mga naunang petitioner laban sa kandidatura ni BBM. Base sa certification, hindi raw nagbayad at nag-comply si Marcos sa desisyon ng korte noong... Ayan this is to certify, malinaw ha, ito'y patunay na there is no record na walang naitalagang record sa compliance of payment or satisfaction for the decision of RTC Court. Humihirit na naman dyan. Sinasabi niya, hindi naman niya RTC. Dated July 27, 1995 or, ano ibig sabihin ng or? Ano ibig sabihin ng or? O di kaya, yon ang ibig sabihin. O, sa Court of Appeals. Dated October 31, 1997. Ulitin natin. Hindi. Ayan, linaw-linaw ha. Hindi o walang record na nag-comply sa payment o satisfactory decision. Ibig sabihin, di ba, nag-decide yung court. Sino ito? RTC at Court of Appeals. Ulitin ko ha. Hindi ho galing sa akin yan. Galing ho yan sa abogado na si Te.
maging ikaw man ay hindi ka man pabor kay Te, yung abogado na yan, pero ako naman siguradong hindi naman siya magpapabricate. Magpapabricate sa tingin niyo yung abogado na yan ng fake na certification mula sa korte? Ano kahilo? Eh di kung nagpabricate ng ano yan, ditanggal yan sa pagiging abogado niya. So I don't think it's a questionable of totoo ba yung certification na nakuha niya. Oh. Kaya nga, ang tanong dyan bakit hindi pa nagko-comply si Marcos tungkol dyan? 1995, pati na rin sa Court of Appeals noong 1997 kaugnay ng kanyang tax offense. Ang huling hatol ng Court of Appeals kay Marcos noong 1997 ay multang 2,000 pesos per count. Oh, marami nagsasabi, mura daw lang yan. Mura. Okay? Bakit to? 2,000 lang naman yan na multa para sa kada count. O sabihin mo ng ilang count lang yan. At 30,000 na interest para sa non-filing, mura lang daw yan. Ako ganito lang kasimple ha. Ganito lang ako kasimple mga kababayan. In terms of disqualification, I cannot say na dapat ma-disqualify o dapat hindi ma-disqualify. Hindi ho ako abogado, hindi ho ako magmamarunong. Ang pwede lang magsabi ho niyan ay COMELEC. Okay? May kanya-kanyang interpretasyon yung abogado ng mga nag-file. May kanya-kanyang interpretasyon yung abogado ni Marcos. Ang magdidesisyon ay ang COMELEC. Malinaw, COMELEC ang magdi-decide. It's not the mga nagsampa o di kaya si Marcos, yung abogado ni Marcos. Pero ito lang sa akin bilang mamamayan. The truth will never be changed. That na-convict ho siya until umabot sa Court of Appeals. Ang nawala lang ay yung parusang pagkakulong. Pero ilang abogado na ang tinanong ko. Ang sabi nila, ang tanong ko pa nga, is he convicted na hindi nagbayad ng tax? Ang sagot nila, yes. Ang question na lang dito, is it moral fortitude na yan? Yun na lang ang pinagtatalunan dito. But the mere fact na hindi siya nakapagbayad ng tax, sa akin, ayoko ng Pangulo na ganun. Isipin mo, tayong mamamayan, pagtanggap natin ng sahod, abay may bawas na kagad ng tax. O mantakin mo, kahit ito kinikita sa YouTube, bawas ang tax. O, tapos magbabayad pa ako ng income tax taon-taon. Tapos, okay lang na magkaroon ng isang Pangulong hindi nakapagbayad ng tax? Sablay naman ho ata yun. Di ba ho? Hindi, ako, bakit ako mapipikon dito? Ulitin ko ha, pagdating ko sa desisyon, hindi ko alam ang utak ng COMELEC, hindi ko alam ang interpretasyon ng COMELEC. Wala akong ano doon. Pero, yung moral, fortitude nyo, wala akong pakialam dyan. Ang akin, morality. Bakit ako maglalagay ng isang Pangulo na hindi nagbayad ng tax? Tapos, anong karapatan no na sabihin sa mamamayan, magbayad kayo ng tax? O yun ang tanong. Diba? Ang hirap-hirap, nagbabayad tayo ng tax tapos biglang magkakaroon tayo ng Pangulong hindi nagbabayad ng tax? Hindi nagbayad ng tax. Ngayon siguro nakapagbayad na. And kahit anong baluktutin ninyo, hindi magbabago yun. Bakit? Korte nag-decide nun eh. Hindi naman o ako. Ang pinagtatalunan na lang ngayon, ulitin ko ha, ang pinagtatalunan na lang ngayon, kung yan ba ay papasok sa para ma-disqualify si Marcos. Yun ang pinagtatalunan. Yan bang rason na yan ay sapat na para ma-disqualify si Marcos as a COMELEC? Ito, tanungin ko sa inyo. Simple lang. Alam nyo yung Makati? Tama, mali? Alam nyo yung Makati? Galit tayo doon. Bakit? Doon sa yung sa park, yung building dyan. Oh,
Anyari, yung mayor doon, nakasuhan, nakonbiksyon. Oh, tapos, hindi na pwedeng tumakbo. Oh, bakit ito? Hindi, naintindihan niyo ibig ko sabihin, hindi ko pinagtatanggol yung mayor doon, ha? Kaya lang parang double standard naman ho ata tayo. Hindi, kasi maliit lang yan, banat ba eh. Okay. So, maliit, okay lang. Pag malaki, hindi okay. Hindi, tanungin ko kayo. Pag maliit, okay lang. Pero pag malaki, hindi na okay. Paano yung banat bay? Bakit dati pinayagan siyang tumakbo? Bakit ganito dati, ganyan-ganyan? Sandali, tanungin ko kayo. Kung ngayon lang na-discover yan, hindi natin alam bakit ngayong panahon lang ni Pangulong Duterte na-discover. Hindi natin alam eh. Nagtataka nga rin ako, yung panahon ni Pinoy, hindi nila nalaman yan eh. Eto nga, sa totoo lang, tanungin ko kayo. Kung panahon ni Pinoy na-discover yan, malamang sasabihin nyo kasinungalingan yan. Tama, mali. Pero ano nangyari? Na-discover yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ibig bang sabihin nun, kunwari, nagkamali noon, tama na ngayon? Di ba ganyan din no, minsan ang ating logic? Kunwari, nahuli tayo ng pulis. Huli tayo pulis. Bakit siya? Nag-beat din siya eh. Bakit ako lang ang nahuli? Tama ka. Tama naman yung logic mo. Bakit siya hindi hinuli? Ako lang. Tama yun. But it doesn't change na you violated the law. Diba ho? Yun ang totoo doon. It will never change the fact na hindi siya nagbayad ng ilang taon. Diba ho? Ngayon, sasabihin nyo, okay lang. Okay lang kasi, ibabalik naman niya yung ginto. Ibabalik niya yung ginto. Sige, sabihin nyo, ganyan. Ito nga, sabi dito hindi pa nagbayad daw. According to the certification na kinuha ni Te. According to the certification, not mine. Na kinuha ni Te sa korte na hindi pa daw nagbabayad. Sabi ko nga kung ikaw may common sense, yung itanso wala talaga eh. Kung ikaw may common sense, mura lang yan ba't di mo pa binayaran? Tapos sasabihin ng iba na may ginto, pero yung mura hindi mo nabayaran. Common sense na lang po. Sinasabi na iba, bakit yung iba may mga kaso pinatatakbo? May mga ganyan-ganyan. Hindi, tandaan nyo, magkaiba ho yung may conviction. May conviction. Alam nyo, hindi ko inimbento yung kaso niya. Hindi ako nag-imbento niyan. Kahit saan nyo pa itingnan yan, may conviction ho. Ang tanong na nga lang ngayon yan ba ay sapat na para ma-disqualify siya? Ulitin ko. I don't care kung ma-disqualify o hindi siya ma-disqualify. Ang akin, bilang prinsipyo ko na mamamayang Pilipino, na pilit kong binabayaran yung tax kahit masakit sa puso ko. Tapos hahayaan ko lang na isang maging pangulo hindi nakapagbayad ng tax? Hahayaan ko lang ng ganon? Aba, sa tingin ko medyo maliho yun. Diba? Maliho yun. Kung sa tingin ninyo, tama ho para sa inyo, better check your morality, my friend. If you think tama lang sa inyo na ganon, baka hindi na ho kayo bumoboto out of prinsipyo. Bumoboto na lang kayo kasi mananalo o whatsoever. Ginagawa ninyong talpakan to.
eto pa, hindi pa dyan natatapos yan. Tuloy muna natin tong balita na to. Of non-filing of ITR mula 1982 hanggang 1984 at 30,000 pesos plus interest para sa non-filing ng ITR noong 1985. Remember may conviction ito Hindi ito invento. Convicted. Gamitin daw nila ang impormasyong ito para sa gumugulong na investigasyon ng COMELEC sa kanilang petisyon. Pero iba ang sinasabi ng tagapagsalita ni Marcos. We have complied and we are very confident with... Anong sagot ng abogado niya? We complied. We complied. Binibigay natin yung panig nila Sabi ng abogado niya, we complied. Ano ibig sabihin ng we complied sa Tagalog? Kung ano man yung penalty, binayaran na nila. We complied. Ano ibig sabihin nun? Totoong may hatol. Ganun kasimple yun. Totoong may hatol na kailangan siya magbayad. Kaya nga sabi nila nag-comply sila. Hindi naman nila dinedeny. Yun nga hindi ko maintindihan doon sa mga tansog sarado isip. Hindi dinideny ng abogado nila na nagbayad daw sila Sabi na, siya ho nagsabi, hindi ako. Siya. Siya ho ang nagsabi na nag-comply sila sa penalty ibinigay ng korte sa kanila. Ibig sabihin na nag-comply sila, nagbayad daw sila according sa kanya. Meron talagang judgment o conviction na ganun. Kaya nga sila nag-comply Alam nyo nga ang ginawa nila? Hindi na nga nila inakyat Supreme Court Bakit? Ganito nangyari. Ang paliwanag ng isang abogado dito. Eto, regional trial. Tandaan nyo to simple lang. Regional Trial Court, Court of Appeals, kung saan i-appeals. Ibig sabihin, i-appeal mo yung kaso na nanggaling dito. Tapos, pag hindi pa talaga, iaakyat mo sa Supreme Court. Kaya ang tawag yan, iaakyat kasi paakyat yan Okay? Dito, may hatol na kulong at saka bayaran. Okay? Inakyat ngayon nila sa Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, sige, tanggalin na lang natin yung kulong. Penalty na lang. Alinaw nun alinaw. Penalty na lang, wala na yung kulong. Kung they disagree, sabi nga ng mga abogado, kung they disagree doon sa hatol, di sana inakyat nila sa Supreme Court. Kasi confident sila na mali. Mali yung decision nyo. Kaya akyat natin sa Supreme Court. Kaya lang, ano ang problema pag inakyat sa Supreme Court? Pwede o posibleng sabihin ng Supreme Court na, hoy, Court of Appeals, mali na tinanggal nyo yung parusang kulong. So, pwedeng dito, pagdating dito, ay sandali, mali yung decision nyo, penalty at kulong. Kaya anong ginawa? Dito, hindi na inakyat nila Marcos. Ganun kasimple. Hindi na nila inakyat at tinanggap na nila. At sabi niya, hindi ako, siya nagsabi, nag-comply sila. Ibig sabihin, binayaran nila yung penalty. So ano ibig sabihin nun? Simple lang. Hindi na sila nagsabing, oy, mali yan. Oy, hindi tama yan, hindi totoo yan, hindi ganyan. Lalaban kami hanggang Supreme Court. Wala. Tinanggap na lang nila at nagbayad sila ng penalty according sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Aba di totoo. Doon pa lang, sandali ho. Wag na ho tayong paikot-ikot sa istorya nito. Kayo ho ba, agree kayo na may isang tatakbong pangulo ganyan ginawa? Ito nga example Alam nyo ba sa ibang bansa? Ito walang biro ito. Sa ibang bansa, napakahigpit pagdating ho dyan sa tax evasion cases, yung mga hindi nagbabayad ng tamang tax. Napakahigpit po sa ibang bansa. To the point, yung mga gangster, hindi ho sila mahuli sa kahit anong mga, alam mo yun, sila Al Capone, hindi sila mahuli kung saan man